Ayan. So, hindi talaga ako yung preacher ngayong gabi na to. Ayan. So, kanina lang sinabi sa akin. And, yun nga, ito. So, dahil dyan, pero yun nga, di ba, nung nakaraan, ang title natin ay tungkol sa Amazing Grace. Ayan. So, ngayon naman ay itatopic natin. I will try and I will do my best and para i-present sa inyo yung, ayan, so, yung come before the throne of grace. PDF siya. Ayan, nasa desktop na. Nakahabol pa ng PowerPoint kanina. Ayan, so, come before the throne of grace. Nakita mo? Ayan. So, yun. And nung nakaraan, kasi binabasa ko yung tungkol dito sa throne of grace. Tapos, parang, bigla akong na-touch. Kasi nga, kung halimbawang kayo daw ang Diyos, tapos papapiliin kayo, anong pangalan ng trono nyo? Ipapangalan nyo? Diba? Halimbawa, tawag doon yung, parang, diba, holy ang Diyos. Bakit kaya hindi tinawag na holy throne? O kaya naman, awesome throne. Bakit kaya, pag binasa nyo yung Hebrews, ang mababasa nyo, ang tawag niya sa trono niya, throne of grace. Yan. Kasi, ibig sabihin, biyaya kasi. Diba? Gusto niya na sa pamamagitan ng biyaya, makalapit lahat ng mga tao sa Kanya. Tapos, natuwa pa ako kasi, pagdating naman sa Old Testament, ano naman ang tawag doon sa, sa kahon ng kasunduan, doon sa lugar, di ba, mercy seat naman. Ibig sabihin, upuan ng, or luklukan ng awa, di ba, at habag. So, doon nyo makikita na sa Old Testament, tsaka New Testament, ang Panginoon talagang sinasabi niya na mahabagin, tsaka maawain siya, di ba, na Diyos. Kaya naman, tayong mga tao ay iniimbitahan ng Panginoon na lumapit, di ba, sa trono ng kanyang biyaya. And dito nga, mapapansin nyo, sino dito gusto talaga na ang boss ay malupit o kaya naman masungit? Di ba, kapag hihiling kayo ng karakteristik o attitude ng boss nyo, gusto nyo sana mabait, di ba? Pero stricto naman. Ganon din pag sa eskwelahan, di ba, sa mga kaklase nyo or mga estudyante, di ba? Ang gusto nyo, teacher na mabait. Di ba? Ayaw nyo ng terror, di ba? Actually, mas nag-i-impact kapag mabait, pero syempre magaling magturo, di ba? So, ganon din, halimbawa sa Diyos, di ba? Gaano tayo mapagpasalamat, ka-thankful, na ang Diyos natin hindi siya suplado, hindi siya, yung kumbaga parang ang lupit-lupit, di ba? Na ang Diyos natin, sinasabi nga sa verse na ito, ay, di ba, mahabagin at maawain na Diyos. Kaya sabi nga dito, babasahin ko na lang para na lang siyang devotional. Sabi, the Bible invites us to come boldly before the throne of grace. Pero what does it mean? Pero yun nga, basahin muna natin yung key verse natin sa Hebrews 4:14-16. Sabi dyan, since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Verse 15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Si Jesus yung sinasabi dyan. And verse 16, let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So, dyan nyo makikita na iniimbitahan talaga tayo na lumapit sa trono ng Diyos, di ba? At gusto niya, confident natin to na gawin with boldness. And kayo, naranasan nyo na ba na mag-birthday o kaya naman may event kayo na ginawa, tapos nag-effort kayong gumawa ng magandang invitation, tapos binigay niya doon sa mga kakilala nyo, sa mga friendship nyo, then mas lamang yung mga hindi pumunta. Yan, naranasan nyo ba yon? And ganito yung nararamdaman at nararanasan ng Panginoon every time na nag-i-invite siya ng, di ba, na lumapit tayo sa Kanya, pero iilan lang yung may gusto, di ba, na lumapit. Kaya nga, minsan, napapatanong din ako, di ba, sa Kristiyano, di ba, sa mga tao ngayon, di ba, sa church, di ba, na bakit kaya
ang Diyos, mabait na nga siya, di ba? Knowing na maawain siya, mahabagin siya, gustong-gusto niya tayong makausap, gustong-gusto niya tayong makapiling, di ba? Makasama. Pero ilan kaya sa atin yung merong desire talaga na paunlakan yung invitation na yon. And minsan nga, di ba, parang kanina naisip ko, sabi ko, gaano kaya nakakapagod yung youth camp kahapon? Na yung youth camp, 'di ba, ang dami ng mga pumunta. Pero kanina sa prayer marathon, iilan lang din kami. Parang naisip ko, kaya nga parang sa part ko kasi kaya wala ako kahapon, pero thankful ako na na meron tayong mga ganong klaseng mga gawain. Pero yun, parang pag kasi ganon, ang nai-imagine ko yung sigawan, ganyan. Parang ako naman, parang kasi dahil ilang araw din ako na parang paalis-alis. Gusto ko sana na magkaroon ng quiet time. And parang tas yun nga, parang kaya pala minsan sabi ko parang ba't hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Tas naalala ko, parang 2 weeks pala na walang prayer marathon na ganon. Kumbaga parang kasi nung nag-mission, tapos nung nakaraan, nung OPM. Parang bigla ko lang siyang na-miss na na kahit si Ate Mer nga rin na-miss niya yung prayer marathon. Pero yun nga, parang sa mga pagkakataon na gano'n, na iniimbitahan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya, sana wag natin na yung parang i-deny o kaya naman i-decline, di ba? Talagang gusto natin na sana mapaunlakan nyo yung invitation ng Panginoon. And ako, ilang beses ko siyang nire-rebuke, tsaka pinapaglabanan, na parang gusto ko sana, di ba, parang kunwari, pag nagpe-pray ako, yung parang sarili ko lang yung iniisip ko. Pero iniisip ko kasi bakit ganun? Parang ba't nararamdaman ko to na minsan sumasakit din yung puso ko, yung heart ko, kapag konti nga lang yung nagpe-pray. And sabi ko nga sa inyo, ilang beses ko siyang pinipigilan, nire-rebuke ko yung feeling na yon. Pero tinatanong ko rin si Lord, bakit ko nararamdaman to, nararanasan to? Meaning to say kasi, pinaparamdam niya yung pakiramdam niya every time na wala talagang gustong kumausap sa Kanya. And kumbaga tayo nga, 'di ba, parang we are in the last days army, nasa end times na tayo. And kung sinasabi nga natin na this is days of Noah, sana ang pinakagayahin nga natin yung attitude ni Noah. 'Di ba? Na nung tumingin ang Panginoon sa mundo, praise God, may nakita siya na kahit isa na gusto siyang kausapin, and every time tinatanong yung kalooban niya. Kaya yun yung parang gusto ko lang sabihin. And gusto kong sabihin to in a way na hindi ako galit para naman hindi tayo ma-offend, diba? Kumbaga parang gusto ko gawin natin yon out of love. Pero hindi ko masyadong masisi yung mga tao na parang holiday naman ngayon, wala namang silang pasok ngayon, pero hindi pumunta. Kasi minsan may mga pagkakataon na nararamdaman ko rin naman yun, na gusto mo lang ilapat yung likod mo sa higaan, tapos magpahinga ka lang sa sobrang dami ng pagod mo. Pero at the end of the day, pag nilalabanan ko yung feeling na yon, tapos pinapaunlakan ko si Lord sa invitation niya, tapos pupunta pa rin ako sa prayer gathering, all of a sudden, pag nag-pray na ako, nag-thanks na ako ng marami, nawawala yung ganong feeling. Tapos surpass siya ng pakiramdam na, ay, ang sarap pala. Yung parang napapahiya ka at the end of the day na akala mo parang nakakapagod mag-pray, waste of time mag-pray, parang sana tinulog mo na lang sa bahay yung holiday mo na yon. Pero parang at the end of the day, na re-rebuke ka ng Panginoon, napapahiya ka sa fact or sa katotohanan na, ay hindi, nakaka-refresh pala. Parang ganon. Ngayon, parang i-wish mo sana na mas inagahan mo ng punta, mas nag-spend time ka pa. Yun. So, naintindihan niyo ako, nagigets niyo ako yung feeling. So, again, hindi ako galit. Talagang ina-express ko lang kung ano yung parang ini-impress ni Lord sa heart ko. Kasi, mas maganda sana kung yun nga, nung kasal nga ni Allen, hiyang-hiya nga rin ako talaga sa kanya. Kasi matagal niya nang binigay yung invitation niya sa akin. Tapos, ako naman, parang nung malapit na yung kasal niya, tsaka ako siya dinecline. Parang ganon. Kasi parang ako naman, sa part ko, sinong kasabay ko? Kasi ako lang, tsaka si Ate Mer yung in-invite. Tapos ang layo-layo pa, parang papunta pa sa Tagaytay. Hindi ko alam pa paano pupunta,
kung magagrab ba ako or ganyan. Sumakto, nung time na yon, nung kasal niya, may nag-arkila din kay Papa. Kaya, yung time na yun, parang, ang rason ko kasi noon, ang layo, di ba? Pero ngayon, kung kunwari, ikukumpara naman sa invitation ni Lord, di ba? Kumbaga parang, hindi naman si Lord, hindi naman siya malayo, di ba? Talagang isang, mo lang, luhod mo lang, andyan na agad siya. Kaya parang, kunwari, sa part niya, parang kung tao lang siya, di ba, na nandito ngayon, parang sasabihin niya sa atin, hindi naman ako malayo Hindi naman ako, parang hindi naman ako ma-effort. Kumbaga parang dala-dala ko pa nga yung blessing tsaka reward para sa inyo. Bakit ayaw niyong mag-spend ng time sa akin? Kaya yun yung ganun. Pero hindi ko nila lahat. Okay? And kaya nga sabi nga dito, when you think of God's throne, you cannot help but think of His majesty and glory. For some, God's throne represents a place of judgment where an angry God stands ready to punish sin. Pero as a believers in Jesus, what should your perspective of God's throne be? Thankfully, God's throne is not a place of judgment or fear. It is a place of grace. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, grace. Yan, it is a place of grace. And sabi nga, the Bible invites us to come boldly before the throne of grace. But what does that mean? Kaya sabi nga dyan sa ating unang point, where does the Bible say, come boldly before the throne of grace? Baka magtanong kasi kayo, saan ba makikita na dapat lumapit tayo sa trono ng biyaya boldly? Di ba? Para namang ang angas nun, ang arrogante. Pero di ba sabi ng Hebrews 4:16 yan, isasalungguhitan natin, talagang ilalagay natin yung next natin. Sabi dyan, let us then with confidence, sabi nyo nga, confidence, draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So, sinalungguhitan natin dyan yung throne of grace. Tapos yun nga, draw near. Diba? Tapos may sa ibang translation kasi, diba, confidence, tapos boldness. Pero dyan, sinasabi nga na yung sinasabi dyang boldness, hindi daw pagiging arrogante. Ang sinabi dyan na boldness is yung salitang para siya. Or sa kasi yon, Greek word na parsia, parang ganon. Na ang ibig sabihin ay meron kang confident na sabihin. Tapos, yung parang unrestrained. Kasi nung time na yan, nang sinusulat yung Hebrews na yan, ang kaugalian ng kanilang lugar during that time, na kapag ikaw kasi ay slave, tapos hindi ka talagang true citizen ng Roman, wala kang karapatan basta-basta magsalita. Diba? Hindi ka pwede, walang freedom of speech noon. 'Di ba? Bawal ka yung magsalita lang na magsalita. Pero 'di ba, diyan sa book na 'yan ng Hebrews, sinasabi na when we approach the throne of grace, malaya kang sabihin ano man yung gusto mong sabihin. And nakakatuwa bakit? Kasi na-exemplify or na-example ito ng 'di ba, ng buong Psalms. Na magmula Psalm 1 hanggang Psalm 150, yung mga psalmist, yung mga nagsulat ng psalmist, boldly tsaka confidently nila nasasabi yung mga prayers nila. Yun ang sample ng gusto ng Panginoon na marinig sa atin. Na kung ano yung laman ng puso mo, yun talaga sabihin mo. Di ba? Hindi yung nagkukunwari ka pa, nagpe-pretend ka pa na, Lord, kasi nahihiya akong ganun eh. Sabihin mo talaga, ano talagang gusto mo? Di ba? Kotse ba? Siopaw? Siomay? Sabihin mo sa Panginoon. Yun ang sinasabi dyan. Na kung ano daw ang nasa loob natin, sabihin natin sa Panginoon. Ngayon, may nagtatanong kasi na mga Bible scholar, tsaka commentator, na bakit daw pag binabasa nila yung psalmist, parang ang madugo, violente. Ang sagot doon, di ba, kasi nga naman, ina-express nila yung emotion nila. Di ba? And pagdating sa Panginoon, hindi, kumbaga parang hindi tayo pinipigilan ng Diyos na ibuhos, sabihin yung emosyon natin. So meaning to say, kung nagagalit ka talaga sa injustices, sabihin mo sa Panginoon. Hindi ka, na-unfairan ka sa bagay na to, sabihin mo talaga sa Panginoon. Di ba? Lord, na-unfairan ako sa teacher ko. Di ba? Ako nag-aaral ako ng maigi. Yung kaklase ko na panay panay pakyut lang ang ginagawa. Siya pa yung mataas grades. Sabihin mo talaga sa Panginoon. Na Lord, ganito, ganyan, hindi ko nararamdaman yung presence mo, tulungan mo naman ako na maramdaman. Diba? Sabihin mo talaga sa Panginoon. Kasi, yun nga, ang sinasabi ng Panginoon dito sa atin, sabihin natin
boldly. Pero again, hindi arrogantly na parang inuutusan mo na ang Diyos, kundi with humility pa rin. And sabi nga dito, for this reason, it makes sense to understand what the throne of grace is and what it represents. We know that grace is God's unmerited favor that He shows toward us. It is God giving us what we don't deserve. And the greatest gift of grace we have received is salvation. However, the throne of grace is not about receiving salvation in this context. It is about receiving help in your time of need. Sabihin nyo nga, help. Yan. Kaya, for example, ngayon, ano talaga ang pangangailangan mo? Ano talaga ang gusto mong mangyari? Yan ang dapat nating i-present kay Lord ngayon. Kailangan mo ba ng tulong? Kailangan mo ba ng healing? Kailangan mo ba ng deliverance? Kailangan mo ba ng blessing? Ayan, yan ang i-present mo kay Lord ngayon. Sabi, whatever your need is, you don't have to turn elsewhere. Wag ka na daw kung san-san pa pumunta. The first place you should run to is the very throne of God because He has promised to help you when you are in need. Amen? Kaya kapag in need ka, kapag nangangailangan ka, kanino ka talaga unang lumalapit? Kay Manang Biday ba para umutang? Kay ano ba? Kay Wancho ba para makipagchismisan? 'Di ba? Dapat daw tayo ay umpisa, 'di ba, na lumalapit sa Panginoon. And sunod, why does the passage specify that we can come boldly? Yung passage na 'yan, yung Hebrews 4:14-16. Bakit niya ini-specify na kailangan daw boldly tayong lumapit? Sabi nga, to come boldly means we can confidently and without fear before God's throne. Sabi, no, we do not come before God with prideful arrogance as if we belong there. It means we come before God with humble confidence, knowing He welcomes us there. Sabi, God has invited His people to sit at His feet in His presence. This is a privilege reserved only for those who truly belong to Him. Kaya, di ba, kung ikaw, ina-admit mo, kiniklaim mo sa sarili mo na anak ka ng Diyos at para ka sa Kanya, di ba, ang totoong kailangan mo talagang gawin is mamuhay ka na doon. Tumira ka na. Di ba? Tumambay ka sa throne of grace. And most of the time nga, di ba, meron tayong mga lugar na yung parang kinakaaliwan, di ba, na tambayan. For example, gusto mong tumambay sa 1128, ganyan. Gusto mong tumambay sa student center, o kaya naman sa church, sa terrace ng church, ganyan. Sa bahay nyo rin, di ba, may mga gusto kayong tambayan. Pero bilang Kristiyano, ano talagang pinakamadalas dapat natambayan natin, di ba? O kaya naman panatilihinan, di ba? Walang iba kundi yung trono ng biyaya ng Diyos, yung throne of grace, di ba? Kaya nga, yung mga kanta ng yung mananatili sa iyong lilim, di ba? Yan yung kapahayagan na dapat yun ang tinatambayan natin. And kapag doon ka nga tumambay, di ba? Talagang makakahanap ka doon ng peace, di ba? Ng security, di ba? Ng shalom, di ba? Kaya naman sabi mo nga sa katabi mo, tara na, di ba? And kung halimbawang pag-uusapan nga natin yung mga benefit, 'di ba, ng presence ng Panginoon, doon pa lang sa peace, 'di ba? Tiba-tiba ka na. Sino dito gusto ng peace sa buhay? Taas kamay. Ayan, hindi yung rest in peace yung peace, 'di ba? Tayo gusto natin ng peace, tama? And nung mga nakaraan, nung tumatanda na ako, nung medyo nagkakaedad na ako, masyado na-appreciate talaga yung peace na bigay ng Panginoon. Kagaya ng, 'di ba, yung parang nakakatulog ka ng maayos, yung parang sa pamuhay ka ng may kapayapaan, 'di ba? Yung parang halimbawa yung mga sample ng sinasabi nila na yung makakatulog ka ng maayos na alam mo na guarded ka ng Panginoon, 'di ba? Makakatulog ka ng maayos na alam mo na hindi kayo galit ng Diyos, 'di ba? Makakatulog ka ng maayos dahil alam mo na wala kang kagalit. 'Di ba? Makakatulog ka ng maayos dahil alam mo na kaka-cancel lang ng Diyos ng utang mo, 'di ba? Dahil yun nga, nag-pray ka sa Kanya. Kaya yun, doon pa lang sa mga ganong aspeto, peace pa lang, 'di ba? Tiba-tiba ka na. Kaya dapat, yun nga, kung meron man tayong favorite na lugar, 'di ba? Na pagtambayan o pagstayan ay ang trono
ng Diyos. Sabi nga, people often get excited when they meet famous people. I guess in some ways, that is to be expected. Yet, meeting the greatest or most famous person in the world is not even worth comparing to the opportunity we have to come boldly before the throne of grace. Parang ganun din sa mga tao. Tapos ako naman, maidagdag ko lang, kunwari sa ibang mga lugar, di ba? Tayo naman talagang sobrang, aminado naman tayo, masarap puntahan ng Palawan, di ba? Masarap puntahan ang Mindoro. Masarap puntahan ang, yung mga Batanes. Masarap puntahan yung mga ang gagandang lugar, yung Bohol, 'di ba? Yung Chocolate Hills na may resort na ngayon, sayang naman, 'di ba? Kumbaga ang sarap puntahan ng mga 'yon. Pero ano ang sinasabi ng psalmist regarding sa kung ikukumpara mo lahat ng 'yon sa presensya ng Panginoon? Nasabi doon, 'di ba? Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Na kapag tayo nga, 'di ba, minsan gusto natin ma-refresh pero hindi refresh ang mga bulsa natin, di ba? Kumbaga ang totoo, wala namang pang-refresh, di ba? Gusto natin magburakay sana, pero walang pang-burakay ang mga wallet natin. Di ba? Ang Panginoon, nagbibigay siya ng higit pa dun sa Boracay, di ba? Dun sa nakaka-refresh na lugar. Minsan, kumbaga parang may isip mo na yung Antipolo, makapunta ka sa Prayer Mountain, di ba? Para ma-refresh ka. Kaso, wala kang sasakyan, papunta doon, kulang ang pamasahe mo. Pero andito yung church, di ba? Pwede kang mamalagi sa trono ng biyaya ng Diyos. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nang maghanap ng iba, doon ka na sa trono ng Diyos. Ayan. Amen? Amen. Di ba? Kaya, yun nga, iniimbitahan tayo. And dito, yung kumbaga parang ang oras ng Diyos, 24/7, di ba? Every minute and moment. Hindi kagaya ng ibang lugar nagsasara, di ba? Enchanted Kingdom hanggang anong oras lang? Hanggang 10, hanggang 11, di ba? Bawal Ferris wheel ng 3:00 ng madaling araw. Pero ang Panginoon, 24/7, di ba? Gusto kanya kausap, gusto kanya kapiling, di ba? Kaya naman, tara na, di ba? Sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen. Sunod naman, how are we able to come boldly before the throne of grace? So ngayon, paano tayo makakalapit boldly before the throne of grace? Sabi nga, as wonderful as this truth is, you must understand why you have this access. You find the answer in the preceding verses. Doon din sa mga verse na yon. Na bakit daw tayo makakalapit sa trono ng Diyos? Ayan. Walang iba kundi dahil sa Hebrews 4:14 to 15. Sabi dyan, since then, we have a great high priest. Sino yon? Si Jesus, di ba? Who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Verse 15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. So, walang ibang rason. Walang ibang, kumbaga, kapangyarihan, di ba? Ang pwede nating i-present, bakit tayo makaka-approach sa throne of grace, kundi yung dahil sa ginawa lang ni Jesus, di ba? Dahil sa dugo niya. Sabi nga, we can come boldly before the throne of grace because we have a high priest in Jesus who has gone before us. Kasi kung i-review nyo during Old Testament, sino lang ang pwedeng lumapit sa presensya ng Diyos? Pwedeng pumasok sa tabernacle. High priest lang, di ba? So, ang normal na tao, average person, hindi pwede. Di ba? Tanging high priest lang. Pero ngayon, sinasabi ng Panginoon sa atin na lahat, every one of us, di ba? Pwede na lumapit sa presensya ng Diyos. Bakit? Meron tayong great high priest. At walang iba yon kundi si Jesus. Sabi, He made the way and has created access, allowing us to enter God's presence. Kaya naalala niyo yung preaching ko nung Resurrection Sunday, binuksan na, 'di ba, yung ang tawag doon, cortina, yung way lapit sa Panginoon. Kaya sabi nga, that's why we don't come arrogantly, we are only there because of what Christ has done and for no other reason. Kaya ang galing, langit, hindi ka makakapasok doon kundi sa pamamagitan lang ni Jesus. Throne of grace, presence ni Lord, hindi ka makakapasok doon kundi sa pamamagitan lang ni Jesus. Kaya totoo ang sinasabi ng John 14:6 na I am the way, the truth, and the life. No one can
come to the Father except through me. Ayan. Ngayon, what lessons can we learn from this passage? Ano yung mga matututunan natin sa mga verses na ito? Ayan. I want to give you 3 particular lessons you can learn from this passage. Ano yung tatlo na yon? Tatlo lang naman to. Una, Jesus understands how you feel. Ano yung sinasabi ng verse na to? Jesus understands how you feel. Alam niya kung ano yung nararamdaman mo. Kaya siya yung pwedeng makalapit sa Diyos. Siya yung pwedeng maka-answer ng prayers mo. Kasi siya rin yung nakakaunawa sa'yo. Kaya sabi mo sa katabi mo, naiintindihan ka ni Lord. Ayan. Sabi nga, I don't know if there is a greater comfort in life than knowing that Jesus knows how you feel. Sometimes the hardest thing to do is convey exactly how you feel to someone else. Alam niyo, ito yung pinaka-problema ko. Dito ako naiinis sa sarili ko. Kasi meron akong problema dito sa ganitong parang konsepto o gawain sa buhay. Na meron akong mga gustong i-express pero hindi ko ma-express talaga. Nalilimitahan ako sa language na meron ako, basta sa mga words. Yung parang sa loob-loob ko, ito yung gusto kong sabihin, pero basta nalilimitahan ako, hindi ko ma-explain sa inyo ng todo-todo. Diba? Ganon din daw tayo sa prayer. Minsan, alam nyo, nagkakaroon tayo ng mga limitation o problema sa buhay na meron tayong gustong isigaw, gustong i-express, pero hindi natin masabi sa salita. Pero alam nyo, ang good news dito, si Lord, dahil naranasan niya lahat ng mga naranasan mo, naiintindihan ka niya. Kahit nga iyak mo lang, hagulgul, ngawa, alam na alam kung ano ibig sabihin. Kahit yung sigh mo, yung, ay, alam na alam niya. Di ba? Kahit hindi mo maipaliwanag, Lord, di ba? Kaya nga may devotion na ganon, yung parang at the end of the day, wala na siyang maipag-pray kay Lord. Ang nasasabi niya, Oh Lord, my God, parang ganon lang. Oh Lord, my Lord, parang ganon. Di ba? Tapos alam na ni Lord yon kung ano ibig sabihin. Di ba? Tapos minsan may mga, dito talagang marami to. Marami yung mga ganon. Yung sino sa inyo nakaranas na, yung parang gusto mo naman i-perfect yung prayer mo. Kaso mali-mali grammar mo, di ba? Mali-mali, Lord, yung ganyan. Tapos, basta parang, pero ang comfort sa amin nun, na nila Ate Ruth tsaka nila Ate Beck, the Lord take the meaning, di ba? Kumbaga, alam ni Lord yung meaning, mali-mali ka man na mga sinasabi, di ba? Kagaya nun nga, yung kay Josa nun, na Lord, put your words into her bunganga, ganyan. Tsaka, yan, salamat sa Panginoon kasi hindi judgmental si Lord, di ba? Halimbawa tayo, dito talaga napakaraming mga hindi natin napapansin wrong grammar tayo kahit sa prayer, di ba? Nagkakapalit yung mga, basta may mga past participle, may mga, di ba, mga progressive something, ganyan. Di ba? Basta napapagpalit natin. Pero salamat sa Diyos dahil nga si Lord, hindi siya perfectionist. Na Althea, mali grammar mo. Wrong grammar ka, kaya enk ka sa akin, di ba? So, hindi ganon si Lord. And naintindihan niya tayo. And sabi nga, this is one thing that makes your salvation and your walk with Jesus so special. Kaya nga, dito, matututunan natin, naintindihan ka ni Lord. Again, sabi mo sa katabi mo, naintindihan ka ni Lord. Ngayon, para lang ma-remind tayo, ano ba yung mga naranasan ni Lord para maintindihan niya tayo, maunawaan. Ito yung mga naranasan niya. Bakit sinasabi ng mga verse na to na naintindihan tayo ni Lord? May sympathy siya sa atin. Kasi, ito, unang-una, di ba, si Lord, nung nandito pa siya sa earth, pinanganak din naman siya na mahirap siya, di ba? Hindi nga siya pinanganak sa St. Luke's, di ba? Hindi siya pinanganak sa prestigious, di ba, na ospital. Di ba? Pinanganak siya saan? Sa manger. Di ba? Sa sabsaban. Kaya minsan, pag feeling mo, bakit ako, wala akong ganito, ganyan. Naintindihan ka ni Lord. And there were times in His life when He did not have a place to lay His head. Kaya sino yung nakaranas naman sa inyo ng ganon? Yung parang wala kang matulugan, wala kang mapuntahan, di ba? Wala kang unan, di ba? Drama ko, yung unan ko tigas, di ba? Si Lord, naintindihan niya rin yan. Naunawaan niya yan. Kasi bakit? Na-experience niya yan. Di ba? Kahit san-san lang din, natutulog si Lord. Kasi missionary nga siya, di ba? And also, his life was threatened even from a young age, di ba?
na siya, matagal na siyang pinagpaplanuhang patayin. Bata pa lang siya, di ba? Gusto na siyang patayin ng mga kontrabida ng Bible, di ba? Kaya tayo, minsan, di ba, parang sasabog na o down na tayo sa nangyayari sa atin. Pero kung totoosin, wala namang nagtatangka sa buhay natin. Minsan, nagfi-feeling lang tayo. Di ba? Ay, kinikidnap ako. Diba? Feeling mo lang, rich kid ka, na may magkaka-interest sa buhay mo. Pero, yun nga. Pero si Lord, pag may mga threat tayong nararamdaman, talagang naintindihan niya yan kasi bata pa lang siya. Siya talaga yung original, di ba, na pinagtatangkaan yung buhay mula pa noon, di ba? And then sunod naman, he was rejected and mocked by his family. Ito, sariling pamilya niya, di ba? Rejected siya. Tapos parang hindi pa naniniwala sa kanya. Kaya ganun, minsan may mga problema rin tayong parang ganyan. Kung sino pa yung pamilya mo, siyang nagre-reject sa'yo, di ba? Siyang nagdi-discourage sa'yo. Pero, naintindihan ka ni Lord. And also, it's likely his father died. Yan. When he was young, so a single mother raised him. Alam niyo ba yon na si Lord, naranasan niya rin na maging fatherless. Bata pa lang siya, 'di ba? Nawala na kasi si Joseph, 'di ba? Kasi nga pag binasa niyo yung Bible, doon lang sa kapanganakan, 'di ba? Si Joseph nag-appear. Pero later on, hahanapin mo na si Joseph sa eksena. Kasi ang sabi nga nila, namatay daw si Joseph. Diba? So, naranasan ni Jesus maging fatherless and single mom. Yun nagpalaki sa kanila. Kaya yung mga, diba, nagsasabi sa atin na wala daw silang tatay, naintindihan tayo ng Panginoon. Diba? Kaya may kanta nga ganun, you're the father to the fatherless, the answer to my dream. Prayer ba? Dream, di ba? I see you crowned in righteousness, di ba? So, yun. And also, he was falsely accused. Yan, inaakusahan siya ng mali naman, hindi naman totoo. Di ba? Kaya sino sa inyo, inaakusahan kayo, chinichismis kayo, di ba? Kinukwentohan kayo ng mali, hindi naman totoo. Si Lord, di ba? Naging ganun din siya. And his close friend betrayed him. Diba? Yung mga kaibigan niya, binetray siya. Next. Ayan. Next natin. And his close friend betrayed him. Okay? Sino yon? Si Judas, diba? Tsaka si Peter. Diba? Biruin mo, pinaka-close friend mo, inaasahan mo sanang makakaunawa, makakaintindi sa'yo, sasama sa'yo, diba? Kung meron man nga sana na nasa kanan ni Jesus, diba, na nag-crucify, hindi naman yung magnanakaw. Dapat si Peter yon, diba? Talagang barkada goal sana sila na nakapako sa krus doon. 'Di ba? Si Peter dapat yung si Judas. Kaso wala, 'di ba? Binetray siya ng mga kaibigan niya. Pero, 'di ba? Dito sinasabi na kapag tayo nakakaranas tayo ng mga ganon, 'di ba? Huwag kang malungkot lang kasi bakit? Naintindihan ka ng Panginoon. And in his time of great need, all his friends deserted him, di ba? Na sana, kanya-kanya sila ng taga, di ba? Doon sa mga soldier, may mga, may mga hawak silang mga sword, di ba? Para ipagtanggol si Jesus, pero wala. Walang ni isa na tumayo para sa kanya. Di ba? Kaya dito, sa atin, nararanasan din natin yan. Feeling natin, wala tayong friends, di ba? Pero, again, lagi ko sinasabi sa inyo, minsan, there are times, feeling mo lang yan. Di ba? Kumbaga, ang totoo, meron naman talaga. Kasi may church na eh. Di ba? May care group friends na. Di ba? Kaya minsan, pag na-feel mong wala kang friend naman, baka pinapa-feel lang sa'yo ng demonyo yon. Kaya i-rebuke mo rin naman yon. Okay? Kaya sabi nga, in his humanity, Jesus experienced every challenge and difficulty you would ever experience in this life. Kaya this should bring you comfort, knowing you have a Savior who knows how you feel and wants to help you. Diba? Kaya wag mong sasabihin sa Kanya, wag ka magpe-pray na, Lord, naintindihan mo ba itong nararamdaman ko? Diba? Lord, naririnig mo ba ako? Diba? Kasi rinig na rinig niya yan at unawang-unawa niya. And to receive the help you need, He extends the invitation for you to come boldly before the throne of grace. Pero yun nga, para masagot kasi ang panalangin mo, lumapit ka. Diba? Lumapit ka. Sabi mo sa katabi mo, lapit ka. Yan. Diba? Pray tayo, lapit. Diba? Kaya naman tayo minsan kasi hindi natin nasosolusyonan mga problema natin. Hindi tayo lumalapit sa Diyos. Ika nga, hindi ko nasabi sa inyo nung Sunday, ganito kasi ang biyaya ng Diyos. Ang grace ni Lord, free siya.
unmerited favor. Hindi mo siya pwedeng pagtrabahuhan. Pero hindi porke grace siya at favor, isasaksak na lang sa'yo ni Lord yun, basta-basta. Parang ang sinasabi ng Panginoon dito, ito, favor to, free na, kunin mo na. Di ba? Kaya for example, ako dito, sasabihin ko, ito, 1,000, sa'yo na to. Anong gagawin mo? Si Princess lalapit, kukunin yun. Di ba? She must grab it. Di ba? Ganun din ang favor ng Panginoon. Di ba? Binigay niya na nga provided na, ito na, free na pero hindi cheap ha. Ano na lang kailangan mong gawin? Lumapit ka. Di ba? Ano gusto mo? Siya pa lalapit. Di ba? Kaya may mga kanta tayo, ako ay lalapit. Di ba? May sinasabi ang Bible na let us draw near, 'di ba, to the throne of grace. Kaya lapit ka. Amen. Meron kang part, may part ang Diyos, may part ka din, 'di ba? Kaya 'yon. And sunod naman, sabi nga, every hurt, every rejection, every disappointment, every temptation, every fear, and every concern you have, He has felt them all. Since He knows your feelings, He invites you to find answers in His presence. And pangalawa naman, God will never reject you because of your weakness. Yan. Sabi nyo nga, amen. Yan. So, sinasabi dyan na hindi tayo i-reject ng Panginoon dahil lang sa weakness natin. Bakit? Kasi alam niya nga na weak tayo, di ba? Sabi, we often run away from God when we experience weaknesses, temptations, and failures. Kapag na-experience natin yon, tumatakbo tayo palayo sa Diyos. We have it backward. Sabi, your temptations and weaknesses in life should not drive you away from the throne of grace, but towards it. Kaya kapag may mga mistake, failures, mga weaknesses ka, hindi ka dapat lumayo sa Diyos. Lapit ka lalo. Di ba? Na Lord, natatempt na naman ako. Di ba? Hindi ka dapat lumayo lalo. Di ba? Lapit ka sa Diyos. And sabi nga, that is just not true. God will not reject you because of your weaknesses, because He already knows they exist. He will strengthen you in your weaknesses, so you will stand despite them. That is why He wants you to come to His throne so you can get His help. Ayan. Kaya nga sabi, our church culture has created this idea of false bravado, where you must be bold and strong. Sino sa inyo may paniniwalang ganon? Yung na kailangan maging malakas ka palagi. Yan. Noong nakaraan, nanliliit ako sa sarili ko kasi meron akong yung parang meron akong comment, hindi naman comment, yung parang suggestion lang na narinig. Kasi parang parang napagkumpara ako kay Pastor Mon, tapos kay Pastor Dan. Tapos parang ang sinasabi sa akin, kailangan pa daw na mas lalo akong maging strong. Ayan. Pero, syempre, parang sa part ko naman, alam ko yun. Parang hindi nyo kailangang ipamukha sa akin na mahina ako, kailangan ko maging strong. Kasi, unang-una, aminado talaga ako, mahina akong tao. Mahihain ako, kumbaga, parang walang mapiga nga sa akin ng Panginoon nung unang niya akong makita. Kaya parang personally, I am not the type of leader or pastor na ina-expect ng tao sa akin. Kumbaga, lahat ng mga nakikita nyo ngayon, kung ano ako ngayon, that is all by the grace of God. Hindi ako malakas, hindi ako matapang, basta yung parang, minsan nga, parang kunwari, may ina-expect sa akin yung asawa ko. Tapos minsan parang napoprostrate ako sa sarili ko, nadi-disappoint ako. Parang kung totoosin, parang gusto ko sabihin sa kanya, hindi naman talaga ako ganun eh. Parang gusto ko sabihin and i-explain ko sa kanya na lahat ng mga, kung meron ka man na nakikita na pagbabago sa akin, lahat yon by the grace of God. Pero wala talaga akong maipagmamalaki. Kaya, kunwari, ngayon, nakakatayo ako sa inyo, you never know ilang iyak, ilang prayer, yung kailangan ko munang gawin bago ako makatayo. Kumbaga, nakatayo ako sa libo-libong mga estudyante din sa MNHS, hindi dahil strong ako, hindi dahil ang lakas ng loob ko, ang tapang kong tao. Wala. Kahit nga kay JM, pag ikukumpara ko yung sarili ko, walang-wala ako kay JM. Kasi si JM, malakas loob niya, di ba? Ang lakas niyang kumuha ng mga sasakyan, di ba? Nababayaran niya. Pero ako, wala talaga akong ganun. And lahat ng mga,
kung ano yung meron ako, that is all by the grace of God. And yun yung masasabi ko sa tao na nag-iisip na siya na yung pinakamahinang tao sa balat ng lupa. Kasi you can be strong by the grace of God. Amen? Amen. Pero yun nga, kung lakas ng Diyos plus lakas mo from the day you were born, di ba? Mas maganda sana. Pero yun nga, di ba? Ang Bible naman, maingay na maingay, di ba? Na kung kailan pa nga tayo mahina, doon tayo nagiging malakas. Amen? Amen. Di ba? Kaya yun, sabi nga, dito, we assume that something must be wrong with people if they face weakness or temptation. That is just not true. Di ba? Minsan may mga ganun tayo, ay, hihina-hina to. Di ba? Pero hindi lahat na mga ganong kasabihan natin ay totoo. Di ba? Sabi nga, any strength we get from the Lord comes when we acknowledge our weaknesses and limitations. Ang favorite nga ng Diyos, di ba, na gawin, ay gamitin kung sino pa yung mga pinakamahihina na mga tao. Para sa dulo, sa ending, ang mag-glorify, ma-magnify siya talaga. Ang pinakamas ginagamit pa nga ng Panginoon, yung kokonti. Di ba? Kasi para sa ending, ang mag-glorify ay siya. Amen? Di ba? Hindi siya umaasa sa mga chariot, sa mga bilang ng army. Di ba? Siya, talagang naniniwala siya, kaya niyang i-deliver ang tao na to kung ang taong ito ay maniniwala sa Kanya. And sabi nga, any strength we get from the Lord comes when we acknowledge our weaknesses and limitations. Remember, the throne of grace is not for those who think they can make it alone. Kaya sabi nga dito, the throne of grace is for those who realize they can't. Ang trono ng Diyos, ang trono ng biyaya ng Panginoon, para doon pala sa mga taong na-realize na hindi nila kaya. Pero kung ikaw yung tao na nare-realize mo, kaya ko to. Exam, kaya ko yan. Di ba? Itong pagsubok na to, kaya ko to. Itong sakit na to, kaya kong yung solusyonan to. Di ba? Isang tawag ko lang sa doktor ko, isang swipe ko lang ng credit card ko, isang ko lang ng kaya ko yan. Yung throne of grace, hindi para sa kanila. Hindi para sa inyo. Kung ganon ang iniisip nyo. Pero ang throne of grace, para sa mga taong ina-admit, Lord, di ko to kaya. Wala akong resources. Wala akong mapagkakatiwalaan, ikaw lang. Amen? Ang throne of grace para sa mga hopeless. Ang throne of grace para sa mga wala nang inaasahan. Di ba? Pero anong sinasabi ng Panginoon? I invite you to come. Amen? Kaya kung nagtitiwala ka sa pera mo, then go. Go to your money. Kung nagtitiwala ka sa doktor mo, go to your doctor. Kung nagtitiwala ka sa mga tao sa paligid mo, go to them. Di ba? Pero kung wala kang napapagkatiwalaan, kung wala ka nang inaasahan, go to the throne of grace. Amen? Amen. Di ba? Kasi for example, ako nga, kung ano-anong doktor. Di ba? Kung kani-kaninong doktor. Kasi minsan may doktor kwak-kwak, may doktor kwek-kwek, may doktor kwok-kwok. Di ba? May mga parang may pagtitripan, di ba? Bubuksan yung tiyan mo, yung bituka, pag buhulin, di ba? Kumbaga, napakaswerte mo na lang kung lumabas ka sa ospital na buhay. Di ba? Pero yun nga, kagaya ng mga kino-confess noon nila Pastora Bernadette, nila Bishop Paul, nakikigaya kasi ko sa pananampalataya nila eh. Na which is hindi naman mali. Hindi naman, di ba? Kumbaga, hindi naman sila baliw. Di ba? Naisip ko, kumbaga, sa sarili ko, I found out na totoo naman. Di ba? Kaya, ang doktor ko talaga, walang iba kundi si Jesus. Kaya ganon. Kala ko rapture na eh. may trumpet. Pero yun nga, tayo, kung kailangan mo si Lord, malaya ka na makalapit sa Kanya. Amen, amen, amen. Kaya sabi nga dito, when you come before God in that posture, He's ready and willing to help you. Kasi mali naman, saan nyo makikita sa Bible? Akala natin kasi verse yun, na the Lord helps those who help themselves. Hindi verse yun. Na tinutulungan ng Diyos, ang tinutulungan din ng sarili. Kino-quote lang ng matatanda yun, pero kanila lang yun. Kay kopong-kopong lang. Diba? Kasi si Lord, tinutulungan niya nga yung helpless, yung umaamin na helpless sila. Amen? Kaya ganon, kapag, Lord, hindi ko mabago ang pamilya ko. Hindi ko mabago ang nanay ko. Diba?
Oh, lapit ka kay Lord. Hindi ka mabago ang asawa ko. Lapit ka kay Lord. Okay? Kaya pangatlo, you need to make a habit of depending on God's grace. Kaya sa gabing ito, kailangan mag-decide ka na. Nagawin mo ng habit ang dumepende sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya kagaya ng message natin ng linggo, wala. Ang grace ang sumumpong sa atin, ang grace ang kikilo sa atin, magko-continue sa atin, ang grace ang magtatapos sa atin. Amen? Kaya you must depend on God's grace. Kaya nga, di ba, lagi nating sinasabi yan, by God's grace, by the grace of God. Di ba? By the grace of God, kung God willing, makapunta pa tayo sa ganito. Di ba? Makapunta pa tayo dito. Makapunta pa tayo doon. Laging by God's grace. Tsaka, by the will of God, by God's will. Ayan, di ba? So, yun yung Kaya, sabi nga dito, we often think of grace as God's unmerited favor. While that is true, grace also represents God's strength to help us. Yan. Ano daw yung grace? Yun nga, madalas, ang inisip natin sa God's grace ay God's unmerited favor. Pero, ang grace din pala, it also represents God's strength to help us. So, bukod sa unmerited favor, ang grace pala ay ang kalakasan ng Diyos na tutulong sa atin. Kaya, mababasa niya sa 2 Corinthians 12 verse 9, ayan, yung sinabi ni Paul, di ba, na lahat, kasi si Paul, talagang lahat, halos naranasan niya na di ba? Pero sabi nga ni Paul, ang verse na ito, ang context nito yung meron siyang tinik sa flesh, di ba? Tinik sa, ang naalala ko, tinik sa lalamunan. Yung thorn in the flesh. Pero sabi niya, 3 times niyang hiniling sa Panginoon, natanggalin to. Diba? Pero ano ang sinabi ng Panginoon sa kanya? Diba? Kaso hindi tinanggal ng Panginoon. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Diba? Kaya sana ganyan din yung ipinagmamalaki natin. Diba? Yung biyaya ng Diyos sa buhay natin, di ba? And sabi nga, this highlights the importance of depending on God's grace. The fact is, you were never meant to walk through this Christian journey in your own strength. Itatak mo na yan sa bilbil mo. Di ba? Na hindi ka kinakailangang lumakad sa... sorry. Sa puso mo pala. Ayan, in your own strength. Sorry. Narinig ko lang yan. Sorry. Yeah. Sure. Yeah. Yan. Sabi, the fact is that you were never meant to walk through this Christian. Sabi, any attempt to do that is futile. Yan. Sabi nga, the strongest believers recognize this, and the weakest ones don't. Sabi nga, it is one of those oxymorons of the Christian faith. Move on. Yan, di ba? Kaya sabi nga, hindi lang tayo mamumuhay, di ba? Mag-isa dito. Tsaka sa kalakasan. Hindi naman sinabi ng Panginoon kay Jess, Jess ililigtas kita, pero bahala ka na kung ma-maintain mo yan hanggang dulo, di ba? Bakit? Kasi ang Christian life na ito, ang plano ng Diyos sa atin, sasamahan tayo dito, di ba? And alam nyo bakit? Tita Laura kasi. Ayan. Alam nyo kung bakit si Enoch ay na-rapture? Di ba? Sabi kasi doon, Enoch walked with God and he was no more. Ibig sabihin ng walk pala is yung maglalakad ka kasama ang Diyos. Ibig sabihin, progressively. Lagi kang parang nagde-develop. So, ibig sabihin, yung paraan ng Diyos sa pamumuhay natin, dapat lagi siyang kasama. Naintindihan nyo? Hindi yung parang mag-isa ka lang. Okay? Kaya, for example, tama naman talaga yung sinasagot ni Pastora Bernadette sa mga anak niya, di ba? Na pag tinatanong, saan ka pupunta? Sa palengke. Sino kasama mo? Ay, wala kang kasama? Si Jesus. Diba?
Kasi ibig sabihin, kasama mo yun nga, lagi mo kasama si Lord. And sabi, the stronger you think you are, the weaker you become. Ayan. Itatak nyo yan sa isip nyo. Diba? The stronger you think you are, the weaker you become. Kaya kapag ang lakas ng tingin mo sa sarili mo, doon ka pala nang hihina. Pero the weaker you realize you are, stronger you become because you learn to depend on God's grace to help you. Kaya sabi nga, this invitation to come boldly before the throne of grace is so important. God is inviting you to the only place where you will find empathy, compassion, and help to assist you in your time of need. Ako rin ito na experience ko to, na meron akong pinagsumbungan, pero hindi ako kinampihan sa dulo. Sa dulo, ako pa yung nirebuke, kasi intindihin mo na lang, ganyan. Sinabi ko nga, para, kampihan ako eh. Sabay gano'n, na-experience ko yon na iba pa yung kinampihan. Pero alam nyo ba si Lord, pag kayo, nagsusumbong kayo sa Kanya, di ba? Talagang lagi niya kayong kakampihan. Amen? Pero syempre, i-correct niya rin kayo. Di ba? Inaway mo si Alona. Ay, okay lang yan, sige. Pero magbati pa rin kayo pagkatapos. Ganon. Diba? Yun yung mga ginagawa ng Panginoon sa atin. Tsaka, hindi niya pinaparamdam sa atin na against siya sa atin. Diba? Ang pinaparamdam ni Lord sa atin palagi, kakampi niya tayo. Diba? Kaya nga sabi nga ng Bible, if God is for us, who can be against us? Kaya, ito gusto kong gawin yung prinsipyo sa buhay, na kapag ikaw ayos ka sa Panginoon, kahit sino pang kumalaban sa'yo, okay ka. Kasi okay kayo ni Lord. Amen? Pero hindi ito ibig sabihin na, okay pala yun eh. Kahit hindi ko nakapansinin tong mga tao na to, basta okay ako kay Lord. Hindi yun ang ibig ko sabihin Ibig sabihin, humarap ka man sa mga problema o bagyo ng buhay, basta't okay kayo ni Lord. Di ba? Makakaramdam ka ng peace tsaka security talaga. And sabi nga, it makes me wonder why we don't just run there and stay there all the time. Kaya we certainly would be better off if we did. Amen? So, punta na tayo dun sa final thought. Conclusion na tayo. Sabi nga, one final thought. Kaya dito, sa lahat ng mga sinabi ng devotion na ito, sa sinabi ko, ano ang pinaka-final thought at sinasabi ng verse na ito? Sabi nga, I implore you today, with all sincerity, to live at the throne of grace. Stop believing you are beyond God's ability or desire to help you. God wants to help you. It does not matter how often you have failed or how weak you feel, your answer will be at the throne of grace. Amen? Sabi nga, God is still inviting you. So before you turn elsewhere, why not come boldly before the throne of grace. And sinasabi niya nga dito, I can guarantee you will find all the help you need, regardless of what you are going through. Amen? Yan. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, may invitation ka na lumapit sa trono ng Diyos. Kaya lapit ka na. Okay? Kaya ngayon, sa pagpe-pray natin, be confident, di ba? Be bold enough na tayo ay sasagutin ng Panginoon, because hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Amen? Diba? Wag na tayong magmayabang pa na, Lord, kasi ganito yung ginagawa ko, naglilingkod ako sa'yo, nagtatambo rin akong the best, ganyan. Kaya sagutin mo ko. Diba? Lumapit tayo sa Diyos humbly, not arrogantly, because of the blood of Jesus. And sa pamamagitan nga nun, diba, wala tayong maipagmamayabang. Amen? Tsaka yun nga, lahat ng mga kailangan nyo ngayon, i-present nyo na sa Panginoon. Kailangan nyo gusto nyo maligtas ang pamilya, gusto nyo ng forgiveness, diba, from all of your sins, i-present natin yan kay Lord. Gusto natin ng strength, yan, i-present natin yan kay Lord. Okay, so ngayon pa lang, pag-pray na nga natin yung ating, kasi napag-usapan namin ng YA Fellowship, nung linggo yung anniversary nga natin, di ba? So, pag-pray natin yon, and at the same time, yung lugar na gustong ng Panginoon na lipatan natin, di ba? Tsaka nakaka-excite kasi kapag
yung parang inimagine na natin ano yung gagawin ng Panginoon sa anniversary. Kasi basta, share ko na lang sa inyo sa mga susunod na panahon, yung mga plano regarding sa anniversary. Pero yon, pag-pray nyo na ngayon, and at the same time, pag-pray nyo yung mga nawawala nating kapatid na bumalik pa rin sa Panginoon. Tapos yung care group, wag silang magbakasyon lang, di ba? Talagang umattend pa rin sila ng gawain. Tsaka yon, yung mga kailangan ng fire ulit ng Panginoon, kailangan ma-revive ulit.